Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Thank you po lahat. Ang pagaling kong ito. Sana po huwag niyo po akong pababayaan sa pag-pray. Nagumalik pa po ako. So, yan po mga kalingap, pagpalang hapon po mga kalingap. Ngayon po nandito tayo kay Ate Lea para puntan po natin muli, bisitahin natin muli. At kumustahin, maibsan yung kanyang nararamdaman. Kalingap, sama niyo po ako. Puntan po natin. Hello po. Hello po. Hello po. Tara po mga kalingap, sama niyo po ako. Hello po, kuya. Yan. Kumusta po? Yan si nanay po mga kalingap po. Nanay, magandang umaga po. Muli po kaming bumalik. Natatandaan niyo po ba kami? Nanay, kumusta po kayo, nanay? Ito. Ha? Mahina na. Yan po mga kalingap. Mahina na. Napapagod na. Kumusta na po si nanay, tay? Ganun pa rin po. Talagang yung katawan niya, lalo masakit yung iniinda niya. Tapos yung nga pag dumi niya, nahirapan. Tapos yun, pagkain niya, medyo okay naman ng konti. Kaya lang talagang lalo sa gabi, minsan dumadaing siya, halos hindi magtulog. Inaatake talaga siya ng sakit ng katawan niya. Tsaka yung hirap siya sa yung sa may niya liig, di siya makahalos makagalaw. Kaya nga ginagawa ko pag hindi ako makalayo sa kanya dahil maya pag tumagilid siya, kailangan tulungan ko pa. Tapos pag nahulog ko siya sa natanggal siya sa ulo niya sa unan, ako pa mag-aayos, hindi niya na kayang ibalik ang ulo niya sa unan. Halos, ano po gano? May dala kami. Underfads, saka tayo. Nababasa po talaga sa pinagkulang ng plastic. Kahit po kasi nangangat siya. Napuno na yung Nangangat niya siya. Palitan ko lang ng plastic ng diaper. Ayan po yan. Okay. Ayan po yun. Tapos white. Mga wipes, ano? Ayun, white. Opo. Tayo. Tapos, magbibigay din po ako sa inyo tayo ng pera tayo para kung mayroon kayong bibili para kay nanay. Sabi po tayo. Magbigay po ako tayo ng Salamat po sa para kung ano man yung bili ni nanay na mga panggatas, pangkain niya po. Ano po tayo? Sa diaper po siya malakas dahil minsan po sa isang araw, dalawa siya diaper. Dahil isang gamit lang, dalawang ayaw niya na makating na daw. Hindi ko siya sanay ka. Kaya nakakadami siyang diaper. Salamat po sa paabot ng blessing. Po sana si Rupa. Pero nag-message na po sa akin yung Kasi po pag umulan, umulan din dito sa loob. Yung natutuluan din ako. Nag-aalang po namin. yung ang importante po nanay, yung kalusugan niyo po ang unahin po natin. Huwag niyo pong intindihin na yan. Huwag niyo pong intindihin yung bahay niyo po, huwag niyo nang intindihin. Ang intindihin niyo po nanay, yung gumaling po kayo. Yun po yung unahin natin, nanay. Yung tulo na yan, dali lang naman yan. Di ba, tay? Dali lang yan. Malagi ito ba agapan natin yung sarili mo. Isipin yung bahay na tumutulo. isang mahalaga, hindi ka matutulungan. O, at kami, nanay, ginagawan din po namin lahat ng aming makakaya po. Malaking tulong po ang vlog nyo kasi marami rin na po nagpaabot. Ay, nagpaabot to sa inyo. Lalo na po yung kasama niya sa promotion. Dahil promotion po siya. Yung mga kaibigan niya kasama niya. Sige, banggitin niyo po pangalan ng mga nagpaabot. Nagpaabot na po. Sino ba yun? Nagpaabot. Sino ba yung mga pangalan nun? Yung mga kaibigan niyo, kasi nag-comment yun. Yung nagpaabot sa'yo ng nung dinala dito, nagpaabot na ng tulong. Dahil sa vlog nila na Yung mga kasamahan ko. yung pangalan nun. Para pasalamatan na. Sino po? Si Evelyn. Evelyn. Ima. Ano pa yun? Napanood niyo pa yung vlog namin. Napanood na po Ay, nila. salamat po sa inyo. Comment po sa Mga Kaya ma'am, nga po nagpaabot sila.
Kasi matagal na raw ito hinahanap nga nang magkaiwahiwalay sila sa promotion. Ngayon nakapanood yung vlog nyo, nakipag-coordinate kay Kap namin dito. Bali siya nagdala ng ng paabot na tulong. Kasama po yung mga opisyalis namin ng barangay, yung mga kagawad, sinamahan po rito para ipaabot sa kanya yung pinaabot nilang blessing na tulong. Mula po nga sa pagkabutihan loob ng pagbablog nyo, nakarating po sa kanila at nantig naman puso nila. Yan po, kaya hinahanap po nila talaga na makapagbigay ng tulong. Salamat po sa kanila, Tay. Opo, nagpapasalamat. Hindi na nga po ako nagpapasalamat sa kanila. Gawa na po sila po talaga nag-usap-usap. Kaya ako pong asawa niya, hindi na nakapagpasalamat sa kanila sa binigay nilang blessing at tulong dito. Sabi ko nga po, kung ito po kayo, mabait po talaga sila daw ito si ate nila. Kasi siya po ate, lahat ate at tawag sa kanya. Siguro nung panahon, mabait po talaga to. Kasi pagdating sa ganitong sitwasyon, naalala po siya. Kaya salamat, maraming salamat sa mga kaibigan niya na hindi nakalimot. Lalo na ngayon na kailangan niyang tulong. Maraming salamat. Panginoon nawa ang bahalang magsukli ng iyong kabutihan. Pagpalain kayo at bigyan pa kayo ng maraming biyaya sa mga ginawa niyong kabutihan sa akin. Kaya kayo rin po nagbablog. Maraming salamat. Pagpalain po nawa kayo ng Panginoon. At sabot dalangin ko rin po na yung mga tulong at pinansyal po makatulong po sa amin at ito malusugan ng asawa ko. Sana gumaling po. Salamat po. Pray lang po tayo, Tatay. Pray lang po tayo palagi. At salamat po sa mga nagpabot po sa inyo ng tulong. And sa mga pumunta po dito, mga barangay kagawad, kakapitan. Salamat po. Mas maganda po yung maraming tumutulong at maraming nakakapanood. At maganda po yun at nabanggit po natin dito sa vlog po natin para kahit pa paano may pabot natin sa kanila yung pasasalamat po natin. Sana dito sa vlog natin na ito uli, sana may mga makapanood uli na makatulong po sa inyo, kay nanay. Sana mabigyan siya ng mga pangpagamot po dala sa doktor para mas lalo po siyang gumaling po Pumunta po rito siya, sabi po, kung maaari na papatik up pa, kaya lang po, kaso po, gusto ko po sana, kaya lang hindi na po talaga kaya ng katawan niya. Hindi na po siya makakapagbiyahe o makapagsakay. Dati po, nung pangasana, dadalhin ko to sa BMC, kaya lang talagang hindi niya na daw kaya na magbiyahe. Paano po yan, Tatay? Hanggang dito na lang po siya? Hindi po, ngayon niya po pinapara ko. Ambulance po, Tatay, iiga naman yan. Oo. Alam naman, antayin lang po natin na ganyan. Talaga po. Diba? Kaya yun po ang inisip namin na kung sakali nga, nagsuggest kami na madala siya sa hospital para at least po mabigyan pa siya ng tamang lunas. Oo. Kung sakali naman po, saan naman po kaya dapat? Ang po sana, dadalhin po natin BMC. Opo. Kasi po ang BMC, mas madali po yung kasi pag dinala po natin dito ng sanitarium, baka mamaya ita-transfer din tayo. Di mas mabuti na yung BMC na tayo. Opo. Ganun po yung ko sana. Kaya lang po, ayoko naman po na, yun, sinadjust po namin. Kaya lang nung pagsabi niyo po na, nung sinabi niyo po na, na hindi kakayanin ng katawan niya, inisip din po namin na syempre baka mamaya kung halimbawa hindi natin naasahan, kung may mangyari doon, di syempre kami pa yung mas dalahin pa ng isip namin po yun. Di ba po? Opo. Lang po siguro, kung ba po ambulance dahil hindi naman po ganong Opo, ambulance po. Opo. Nakakaupo lang po siyang ganon. Ambulance po ang ating gagamitin kung sakali po. Kung sakali pong tutulungan talaga may treatment para mabigyan pa ng lunas. Dahil kung dito lang talaga, para lang kami nag-aantay ng Opo, tama po. Yun po yung Dapat po talaga madala po sa hospital po. No po. Kasi po ang po natin dyan na Tatay, yung dati niyang mga reseta is dati pa yun.
iba po yung sitwasyon niya ngayon sa dati. Kaya po ang dapat po natin malaman yung kung ano talaga ang kalagayan niya ngayon, malaman natin, kumustahin natin kung talaga anong kalagayan. Para yung kung sakali man po mayroong ibigay na reseta sa kanya, naangkop na po sa kanyang kalagayan ngayon. Yung, ganun po yung ating ano. Isingit ko na rin, ganun na rin po talaga. Nung nagaling po kami sa San Pedro, mayroon po talaga sa aming request. Mayroon dyan po sa akin ang request. Piga po dyan request ako. Na talaga dadalhin po siya sa BMC para i-coloscopy. Oo. Ngayon po, hindi nga po pwede. Ayun. Isa po, wala ang pera. Hindi po, tatay. Sa ngayon po, kaya si tatay, meron na po tayong ano sa ano, makakatulong po. Meron po kayong ano, kasama po kayo ba sa 4-piece or Ay, wala ano? po, hindi po kami Yung sa walang gutom. kahit anong wala, hindi po kayo gobyerno, hindi po kami Ayun. anong programa. Ayun ng po. gobyerno. So, ang gagawin na lang po natin, ilalapit na lang po natin sa mga ahensya ng gobyerno na maaaring makatulong po. Ano, kasi pag dinala po natin siya sa BMC, maano po yan tatay. Bali, yung ano po, yung tulong para sa kanya, maaari natin ilapit dun po sa ano sa malasakit or sa DSWD po. Opo. Kasi yung mga ganyan po, binibigyan naman po ng PhilHealth. Ano po? Yan. So, kung halimbawa po gusto nyo po na dalhin natin si nanay sa hospital, ang gagawin po natin, nakikipag-coordinate po ako ng sasakyan ng ambulance para po madala natin ng hospital. Pero ang inaano ko po, yung sa kagustuhan nyo rin po. Kasi kung kaya nga po napatanong ako kung sakali na gusto nyong padala si nanay, saka natin po gagawin yon. Hindi po pwede na kami lang po magdidesisyon na gawin yon, kundi sa kagustuhan nyo po yon. Kasi iniisip po natin, si nanay, mas kailangan po mabigyan pa siya ng lunas para madagdagan pa at least yung kanyang yung kanyang lakas. Ano po? Kasi kung dito lang po siya, tatay. Parang inaantay na lang po natin siya. Oo. Yun po yun. Ayun, po gusto ko na po kasi tingin ko naman po ba, naliguan ko tapos nakita ko naman po ang sitwasyon. Kaya naman po siguro sa ambulance. Opo. Kung sakali man pong mapunta na, yun, ma-confine po or... Depende po yun sa pagdating doon sa kung makikita po nila na kinakailangan i-confine, i-confine po yan. Pero kung hindi naman po, sila naman magsasuggest yan na bibigyan na lang ng reseta o ganito, ganyan. Kasi po kadalasan naman po sa aming dinadala sa awa po ng Diyos at lagi pong nako-confine kasi po ako naman po kasi personal kung tingin po kasi pag nakikita po na kailangan talaga ng pasyente na ipa-check up, talaga naman pong yung kalagayan niya ang nakikita po natin. Hindi lang po yung kasi tayo mismo physical nakikita natin, pero yung talagang sakit niya po hindi natin alam kasi kailangan ng mga laboratory. Pag lumabas po sa laboratory at kinailangan si nanay na i-confine, ganun po yung gagawin. Mako-confine po si nanay. Opo, siguro po, masasabi ko ngayon pa lang, pwede na po desisyon kasi ambulance naman, hindi naman siya mabuti kung mga transpo, talagang po mabubugbog ang katawan. Opo. So sa ambulance, hindi naman gaano yun. Opo. Kasi pag po, yung depende naman po yun sa ng sitwasyon ng pasyente, ang pagdadala po sa hospital. Hindi naman po yan, basta isasakay lang yan doon nakaupo yung pasyente. Ayun naman po yan. Kasi po pag yung halimbawa kagaya ni nanay na hindi na nakakatayo at nakakakilos, ang talagang po niyan is nakahiga po yan. Opo. Kukunin siya dito sa loob. Opo. Kukunin po siya sa loob, nakahiga po yan. Ilalabas siya dyan nakahiga para po. Kasi kung lagi lang dito sa bahay nyo, wala pong mangyayari, tatay. Ang inisip kasi ni tatay, syempre kung walang tumutulong sa kanya, nag-guide, kaya nga po tayo, ang ginagawa po namin is i-guide lang po kayo, yun po ang aming, gagawin, i-guide lang po namin kayo, kasi sa paraan po niyan, nakakatulong na rin po kami. Opo. Kaya yun po ang ginagawa namin, pag nakikita namin po yung mga pasyente, ganyan talagang kailangan din na check upan, ganun po ang ginagawa namin. Kung may maitutulong po kami kung sa abot ng aming makakaya, ganun po gagawin namin magtumulong. Ayan po. So kung talaga pong desidido na po kayo, maaari po tayo maki-coordinate sa ako mismo po makiki-coordinate na naman po ulit ako sa MDRR para po natin schedule natin si nanay. Opo. Adi ang gagawin ko po, magme-message po ulit ako kay para pupunta po siya dito. Po? Na lang po kasi Opo. ganun talaga, kailangan talaga doon yung coloscopy nga nakabera po yung referral sheet po galing ng Iyan naman nyo na po yun. Dadalhin. Kaya lang matagal na nga ata yun. Kailan pa po?
nung lumabas po kami nung ano po. Ngayon lang po, paglabas namin ng March lang ata. Ngayong buwan. Oh, okay po, tama yan. Hindi po, Ano po? March, yung ngayong taon. Oo, yun nga po. Dalhin nyo lang po yung lahat ng mga records niya. Lahat po ng records ni nanay, kahit nung umpisa, dahil sabi nyo po, dati siyang cancer patient. So, dalhin nyo po yung para at least mayroon pong makikitaan ng, may guide ang doktor na makikita kung ano ang posibleng karamdaman ni nanay. Kasi doon sila magbabase na rin po ng kung anong mga laboratory, kung ano ang mga papagawa para kay nanay. Ano po? So, ayan. Gano'n na po, tatay, ang gagawin natin, tatay. Para kasi madugtungan po yung buhay ni nanay. Ako nga natuwa din po ako nung may nag-comment sa sa pig post ko na nagpapasalamat at nakita nga si nanay. Ayan. So, at least po, di ba, nalalaman ng mga kamag-anak niya. Kaya itong ginagawa po namin, para po sa kaalaman na rin po ng ibang mga kasama niya, mga nakakakilala sa kanya, makapag-abot din po ng tulong sa inyo. Salamat po pa. Yun nga po talaga mag-desisyon na ako. Dali na lang sa akin. Okay po. Na isipin niyo palagi, walang imposible sa Diyos. Lagi kayong mag-pray na sana gumaling po kayo. Huwag po kayong mag-isip ng hindi kayo gagaling, ha. Lagi niyong isipin, gagaling ako para sa mga anak ko. Gagaling ako para sa mga anak ko kasi malilit pa yung mga anak ko. Kaya magpapasalamat tayo palagi sa mga taong nandiyan dyan na mga tumutulong sa atin, yung mga nagpapabot ng tulong. Yan, salamat. Salamat kay Ma'am Lily Jorio sa mga nagpabot ng tulong sa inyo po at yung mga nagpabot sa inyo ng mga kasama ni Kapitan. Maraming salamat. Lagi tayong magpapasalamat sa trabaho. Mga kasama mo sa trabaho, ano? Mga kalinga. Sa sitwasyon po namin ngayon talaga, mga viewers po, talagang nagkakayaman sa nangyayari ito sa amin, yan nangyayari sa akin. Talagang ako po'y kumakatok sa inyong mga puso. Sa nangyari po sa asawa kong ito, tapos hindi man po ako makapaghanap trabaho dahil sa hindi nga po siya maiwanan. Kumakatok po sa inyong mga mabuti kalooban. Kung mayroon pong may tutulong, maraming salamat po. Ngayon pa rin na po nagpapasalamat na ako. Na sana po, tulungan naman po kami sa sitwasyon po ng asawa. Madugtungan pa man ang kunting tulong niya po. Ay makadugtong pa po sa kanyang buhay. Kung bibigyan pa po siya ng hiram niyang buhay ng Panginoon, papasalamat na po ako. Dahil gagawin po namin po ang lahat para po magamot siya. Nangihingi lang po ako ng tulong dahil wala po talaga akong gawang trabaho, makakapagtrabaho. Dahil binabati, di po ako makapaglayo dito lang talaga. Kaya gustuin ko man. Kaya salamat po at humihingi rin po ako ng tulong. Lalo po sa nagbanito, salamat po. Sa mga nagtulong na po sa amin, pinapaabot ko pong muli ang pasasalamat. God bless po sa inyo. Diyos na pong bahala, magganti sa mga kabutihan niyo. Ibalik po sa inyo ang lahat ng binigay niyo sa amin. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong kabutihan. Salamat po. Ayan. Salamat po sa lahat ng mga viewers natin na patuloy po yung pagtulong kila nanay. Sana marami pang tumulong kila nanay para gumaan yung buhay ni nanay kasi tagal-tagal na rin po nahirapan si nanay. Pag-pray po natin, tulungan niyo po kami mga kalingap na mag-pray na sana gumaling po si nanay at sana may mga tumulong pa po sa kanya. Sa mga kababayan po natin dyan sa ibang bansa po na may mga ginintuang puso at sanay po kayo ni Lord na matulungan po natin si nanay. Salamat po sa inyo at yun, pa-share po itong video para mas marami pong makapanood at matulungan po sila. Salamat sa mga kasama natin, siyempre, mga kasama ko na andyan palagi nagsasacrifice, sila Ate Lea, Charity, tulungan natin. Subscribe din natin para matulungan at mas lalong lumawak pang kanilang pagtulong. Si Maria, Elena Rodriguez, Mami Hines, salamat po. Sa team po, team Kalinga po. Ng tatay, pagpasensya niyo na po tatay yung binigay ko namin ngayon tatay. Anak ko, salamat po. Malaking tulong na rin po ito sa amin.
Hayaan niyo po tatay, pag may magpaabot pa sa amin ay ipapabot namin po sa inyo. Hindi naman po kami tumitigil na humingi ng tulong sa ating mga bayan. Ginagawa po namin ng abot namin makakaya para po sa inyo. Nanay, magpagaling po kayo ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Diyos na lang po ang bahala sa inyong lahat. Kung sino man po magandang mga puso pa dyan. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Thank you po lahat. Ang pangalan kong ito. Sana po huwag niyo po akong pababayaan sa pag-pray. Nagumalik pa po ako. Para po sa mga anak ko. Maliliit pa po sila. Kailangan ko po ang tulong niyo. Basta sama-sama. Tama na po. Sige na po, Nay. Relax na po kayo, ha? Huwag na po kayong pray lang po tayo palagi, tatay. Salamat, tatay. Naiintindihan po namin ang iyong kalagayan. Kaya nandito kami para tulungan din po kayo. Sa mga tao na kahit sa sa paraan po ng pagdadasal para kay Ate Leia, gawin po natin. Malaking tulong po yung para sa kanya. Hindi lang po sa lahat na maaari tayong tumulong sa pera, kundi po malaking bagay po ang pagdadasal para sa isang tao na nangangailangan ng kagaya ni Ate Leia. Salamat po sa inyong magdarasal, sa mga magdarasal para kay Ate Leia. Tay, wala po tay. Maano na po kami tay. Sige po, salamat. At ayun tay, pag may mga nagpaabot namin sa inyo tay. Salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Lumabang po ang Salamat po sa inyo. Isa po yun sa aking mga inaano sa mga na-message po sa akin na parang gusto po kayong tulungan. Kaya talaga yun po yung mga sinasabi ko mga pangangailangan. Yung mga basic na pangangailangan niyo po para po makadugtong sa inyong paglakas ng katawan niyo. So, sana po sa mga nakararinig ng vlog namin na ito, matulungan po natin si nanay na habang ito pa nakakausap pa po natin si nanay. Kasi mahirap po nakikilos tayo nung wala na tayong pag-asa. Ano po? So ngayon pa lang po, ipagdasal po natin at tulungan na po natin siya sa mga basic na pangangailangan namin. Salamat po. Kami na yung nahihirapan na makita wala kami magagawa pero wala tayong magagawa para sa kanila. Kasi kailangan ng mga laboratory. Pag lumabas po sa laboratory at kinailangan si nanay na i-confine, ganun po yung gagawin. Mako-confine po si nanay. Huwag na po natin naintayin na mas maggrabe pa po yung kalagayan nyo bago tayo kikilos. Ano po? Sige po. God bless you po. Kaya prayer po talaga hinihiling natin sa mga kababayan natin. Hindi lang po yung pera. Ano po? Salamat nanay.
talaga na ano po ako sa inyo, sa kalagayan niyo po talaga. Talagang naawa po ako, durog na durog ang puso ko po sa mga ganito. Ano po, kaya nanay, pray lang po tayo, pinagdadasal po namin kayo na lumakas pa po kayo, makarecover pa po kayo, ano? Ayan. Bakit po kaya pag makakain ako, walang lasa ang pagkain? Kahit po nanay walang lasa yung pagkain nyo, yung panlasa nyo po, kain po kayo, pilitin nyo po makakain. Ang mahalaga po nakakakain po kayo. Ano nanay? Sabi ko nga, baka sa susunod po pagbalik namin Quaker Oats, kailangan nyo rin po yun kasi malambot lang yung pagkain nyo. Isa po yun sa aking mga inaano sa mga may message po sa akin na parang gusto po kayong tulungan. Talaga yun po yung mga sinasabi ko, mga pangangailangan nyo, yung mga basic na pangangailangan nyo po para po makadugtong sa inyong paglakas ng katawan nyo. Ano po? So, sana po sa mga makakarinig ng vlog namin na ito, matulungan po natin si nanay na habang ito pa nakakausap pa po natin si nanay kasi mahirap po nakikilos tayo nung wala na tayong pag-asa, ano po. So ngayon pa lang po ipagdasal po natin at tulungan na po natin siya sa mga basic na pangangailangan ni nanay. Salamat po. Yan po mga kalingap, maraming salamat po sa inyo lahat, sa lahat ng mga tumulong at sa pagpupray po kay Nanay Lia at sa lahat ng mga viewers na patuloy na sumusuporta po at nagpipray po. Maraming salamat po mga kalingap. Siyempre po, maraming salamat kay Ma'am Lily Jorio sa ipinabot niya pong tulong kay Ate Lia. Maraming salamat po. At sa iba pang mga sponsors po na patuloy na nag-serve ng blessing. Maraming salamat po. Maraming salamat po kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalingap Rab, sa Team Kalingap, Team Ate Lia Charity Vlogs. Salamat po sa inyo lahat sa patuloy niyo pong pagsuporta. Ingat po tayong lahat mga Kalingap. God bless po. Salamat po mga Kalingap sa vlog kong ito mga Kalingap. Salamat po kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalingap Rab at sa team. Salamat kay Ate Lia, kay Ate Maria, kay Mami Ice, and Stars TV po. Salamat po. God bless po.